pa sa school. Walang kaibigan, walang kalaro, wala akong makausap. Magaling naman ako sa math, bakit walang makausap? Wala pang aircon. Hindi pa sila. Ayoko naman ito. Hindi naman ito masaya eh. Grabe. Masaya nga. Laro tayo ng ano. May natututunan tayo. Ano na? Maghanap tayo ng isa. Hindi na nila. Uy, gusto mo ka makapaglaro sa amin? Oo, ano gang laro? Eddie, arithmetic! Ang arithmetic ay isang fun turn-based game na ensembled with steps and rhythm na hindi lamang china-challenge ang iyong basic arithmetic skills but also a way to improve your working memory and attentiveness, pati na din ang iyong cognitive operations. Gamitin ang iyong central executive function para i-integrate ang simple dance steps sa operations. Put your concentration and conquer those progressive equation. Ano pang hinihintay mo? Stomp away the answers to boredom. Ano bang purpose niya? Ang purpose kasi ng larong ito ay ma-enhance ang ating focus, ang ating critical thinking skills at ating concentration skills. At also, para ma-enhance ang ating memory recall. Anong patunan niya? E di ba nga, ayon kay Johnny Learning noong 2023, ang combination ng physical task at mental task ay nakaka-improve ng memory recall during the gameplay. Ayaw mo pang maniwala sa amin? Aba, marami pa kami niyan! Ayun si Teacher Casey! Kumusta kayo? Teacher Casey, pwede ba kayong magpalaro ng arithmetic sa amin? Teacher Casey, hindi ko po kasi gets yung mechanics ng game. Can you explain it to us po? Ganito kasi yan, para lang siyang nanay-tatay, meron siyang kanta, tapos meron din siyang palakpak. Ganito naman yung kanta niya. Arithmetic, stop, arithmetic, graph, addition, O, multiplication, A, equals, OA, OA, OA. Sa unang equal, ang gagawin mo ay OA, OA, OA. Tapos ipo-point mo sa tao magsisimula ng number ng equation. Tapos sa pangalawa naman, OA, OA, OA. Kung sino ang katabi na nag-equals, siya ang sasagot ng equation. Tapos habang nag-iisip ang inyong katabi, ang gagawin nyo naman ng inyong mga katabi sa kabila ay kakanta kayo ng arithmetic, arithmetic, arithmetic habang nag-iisip siya. Tapos kapag sumagot siya, sasabihin naman ng facilitator kung tama or mali ang ginawa nila. Kung mali, may isa pa silang chance na gawin ulit or sagutin ulit yung equation. Okay ba? Opo. Thank you po. Eh teacher, ano pong gagawin nyo? Ako naman, ang gagawin ko naman ay titignan ko kung tama ang mga ginagawa niyong actions katulad ng addition, O, multiplication, A, equals, OA, OA, OA. Tapos ako rin ang magsasabi kung sino ang pinakamadaming na point na tao. Tapos ako din magsasabi kung tama or mali ang answer na binigay sa ating equation. Sagot ko ba ang iyong tanong? Apo, teacher! Arithmetic! Arithmetic! Addition! O! Multiplication! A! Equals! OA! 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 Adrian, you're it! Arithmetic! O! Arithmetic! O! Arithmetic! Arithmetic! O! Arithmetic! 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 I'm so sorry, Adrian. You are wrong. You have one more chance. Arithmetic! 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 Ah! Congratulations! You are correct! Jessie, anak, umuwi ka na dito. Kanina ka pa dun sa labas. Carmen, kanina ka pa dun sa labas. Umuwi ka na. Kakainin ka. Tara na dito. Minuminahan pa tayo. Adrian, mag-aalaga ka pa ng kapatid mo, anak. Halika na dito. Tara na. Pwede bang pumunta kita ng
na po ako. Aba, Adrian, nandiyan ka na pala. Hapang-hapon na talagang sige ka sa paglalaro. Ano ka nadudulot sa iyo yung paglalaro mo? Kawawa naman ka pa rin magiging mag-isa. Eh, hindi kaya po tita. Alam niyo po ba na nilalaro po namin na arithmetic? Ay na-discuss daw po yun sa sa psychology major kong ate dun sa mga lessons nila. Kasi po sabi, yun ang sa psychology, yun lang po sa parang sa school na nakikita ko lang. Inaakit lang namin sa feelings natin. Feelings na kami. Kasi may right na sa yung ginagawa natin. Oo, ganito kasi yan. Sabi nga sa Chapter 1 ng Introduction to Cognitive Psychology, ang mga brain games tulad ng arithmetic ay nakakatulong sa pagpapalakas ng cognitive functions ng utak natin, lalo na sa working memory, attention, at visual processing. Sa Chapter 4, Attention and Consciousness, in-explore kung paano natututo ang players na mag-divide ng attention at mag-shift ng focus sa iba't ibang task habang nasa time pressure na mahalaga sa parehong laro at tunay na buhay. Sa Chapter 5, Memory Models and Research Methods, tinalakay naman ng working memory bilang isang sistema na pansamantalang humahawak at nagmamanipulate ng information. Halimbawa naman ito yung pag-aalala natin sa game steps at paggamit ng chance bilang memory cues. Kasama dito ang paggamit ng central executive function na nag-a-allocate ng attention at mental resources habang nagsasolve ng mga equations. Maliban dito sa Chapter 6, Memory Processes, pinapakita kung paano nakaka-apekto ang context sa memory. Ang paggamit ng physical actions bilang cues ay nagpapalali at tumutulong para maging mas effective ang retrieval ng information. Sabi nga po dun sa bilis sa chapter 11 daw po, dun sa problem solving and creativity, sabi po ng ate ko, parang yun daw po game namin na nakakatulong daw po sa problem solving. Kasi po, ayun, nag-solve po kami ng equations while doing the chance, the game. Tapos, na-apply din daw po namin po in real life sa paggawa ng mga decisions, which is as of chapter 12 po, na parang sa decision making naman daw po yun, na yun daw pong lessons, ito pong mga ginagawa namin na nag-enhance ng decision making namin, ay ma-apply din daw po namin in the future, pag po lumaki kami ni Adrian. Tapos po, ayun, di ba, magiging adaptable daw po kami, magiging flexible daw po kami. And ibig sabihin po nun, pag sinakasarap po namin itong mga lesson na to, makakapagpupunit po siya ng aming cognitive thinking. Ibig sabihin, hindi po walang laro na ginagawa namin. Di ba, Adrian?